Hi everyone! Welcome ulit dito sa aming YouTube channel. Ngayon, i-feature ko yung mga products na bagong dating para kila Milo at Mocha. Na-excite at namimiss ko na din talaga yung mga ganitong event. Sana mag-okay ulit yung TikTok ko. And eventually, more collaborations pa with different products. So, ayan, si Milo. Bantay na bantay. Naku, alagang-alaga ko kuya yan si Milo noon. Alaga sa ligo, sa linis, kaya lagi siyang nasa loob ng bahay. Yung first product na pinakita ko sa inyo ay, binuksan ko ay dog treats. Yan ay from Dr. Shiba for silky fur. So, ayan, magbubukas na ako ng ibang mga sample products. Busy ako this week kasi may work din ako. And also, lagi akong naglilinis ng bahay, naglalaba, papaligo ng aso, nagpapakain. So, eto na lang yung aking free time at hindi gaanong pagod. So, ito, isang box ng Whisca para kay Mocha, yung na-receive ko. So, yan ay isang bundle na. So, thank you so much sa Whisca for giving me wet food. And another parcel ang bubuksan ko. So, I think parang Whisca din ito. Kasi same, lang sila nitong nabuksan ko na. Yan. So, ayan si Mocha, aali-aligin. Yan ang pala ay for dogs. So, wet food for dogs. Ayan o, kinukuha na ni Milo. Excited siya. Excited yarn. Very spoiled itong aso namin. Kasi meron na siya dog treats, may another wet food pa siya. And then, itong box na isa, ang bubuksan. Let's see, what's this? Ayan. Alagang-alaga din yan si Milo sa mga bakuna. From anti-rabies, doon sa mga 5-in-1 na bakuna, okay siya doon, kompleto. So, talagang ininvestan namin yan si Milo to become healthy dog. So, another Whisca product yung binigay. We have here for kitten and for adult cat. And then, sa wet food naman, same din. We have for for tuta or puppy, and then meron din for adult dogs. So, ayan, isang bundle din. Thank you so much. Kasi, naranasan ko na magkaroon ng collaborations with these brands. I trust all these products din kasi kita nyo naman na talagang gusto at very smelly dun sa mga aso. Ayan lapit ng lapit ito si Milo at nagugustuhan niya na yung mga products na meron tayo. As well as dun sa Whisca naman, si Mocha, hindi pa gaanong naglalalapit si Mocha sa akin kasi aawayin siya ni Milo. Nagbabardagulang kasi yung dalawang yan. Pero once na makita niyo yung ibang kong videos, gustong-gusto niya yung Whisca na wet food. So, eto ngayon, maglilinis ako ng area ni Milo dahil napakakalat niya. So, nagbitbit na ako ng sabon, ng Sunrocks, at ng brush dahil something naman talaga ang kakulitan nito ni Milo. Pag hindi mo kaagad yung binibigay yung gusto niya, parang nagre-rebelde agad siya or something like na gumagawa siya ng way para mapansin ka agad. Ang dami-dami ko rin namang ginagawa. Hindi lang naman siya yung dapat kong bigyan pagtuunan ng pansin. So, hindi ko ba alam sa aso na to bakit ganito siya or ganito lang talaga yung behavior niya. So, ayan, nililinis ko muna yung mga pupo niya at ilalagay ko sa basurahan as well as yung mga pinagngat-ngatan niya ng mga kung ano-ano. Kagaya niyan. Tapos, siya tuwang-tuwa pa, no? Wagwag na wagwag yung kanyang buntot. So, linis lang.
nakakapagod kaya akong laging naglilinis. Kaya minsan napapagalitan ko din yan si Milo kasi hindi naman ako full-time na walang ginagawa. Tatrabaho din ako, naglilinis din ako, naglalaba. So siya, pinapaintindi ko sa kanya na kaunti lang yung oras ko para maglinis talaga at mag-asikaso ng aso. So binibigyan ko lang siya ng oras at panahon at sana naman ay kahit pa paano naging responsible, fair parent ako sa kanya. Baling kalat, nakaka-stress din pag ganito everyday. Kaya sinasabihan ko siya lagi na mag-behave. Isa pa, sinasabihan ko siya regarding dun sa pagtahol-tahol niya kasi nakakaya sa kapitbahay. Ang inaalala ko during those times ay baka mabarangay kami kasi malapit lang kami sa head o sa kapitana ng barangay. When it comes sa paglilinis, ginagamitan ko talaga ng Sunrox na di kulay kasi baka wala yung kulay nung tiles namin pag puti yung ginamit ko. So, nagbuhos muna ako ng tubig para mawala yung mga wiwi ni Milo. And then, followed ko yan na pagwawalis, pagtatanggal ng mga basura. And then, buhos-buhos ulit to clear yung any dirt. And then, saka na maglalagay ng sabon. So, kuskos, hindi pwedeng ipag-mix yung sabon at Sunrox kasi usually nagkokos siya o nagpo-produce siya ng fumes na delikado naman sa respiratory system natin. Kayo ba, ano bang way ninyo para malesen yung ganitong kakulitan ng mga aso? Lalo na pag mga working kayo, lagi ko naman itong binibigyan ng pagkain si Milo. Busog na busog siya sa dog foods or sa lutong ulam. As well as may dog treats pa siya, may mga wet food. Ayan, ganyan. Nakakapagod lang din talaga na magkaiba kami ng personality. Siya ay napaka-hyper, ang kulit, sobrang taas ng energy niya. Samantalang ako gusto ko lang ng calm na energy, chill lang, ganon. Pero, maasahan naman at cool din. So, ito, maglilinis muna. Kuskus muna, maigi. Dahil napaka-baho at napaka-panghinong ihi sa area ni Milo. Itong alaga naming si Milo ay nahingi lang namin or na-adapt lang namin dun sa isang coworker ko. And then, sabi nila na mixed breed ito ng Aspin at hotdog. Siguro kaya ganyan din yung energy niya. Kaso lang, nitong mga nakaraan, parang naandun pa rin talaga yung kanyang pagiging Aspin personality na mahilig sa kalsada. So, yun yung naging problem ko sa kanya kasi tahol siya ng tahol at lagi siyang umiiyak. And then, nagpapapansin talaga dahil gusto niyang lumabas at ayaw niya magstay sa loob ng bahay at magbantay, which is very unfair din naman sa akin kasi hindi naman ako nag-alaga ng aso para pakainin lang ng pakainin, and then gusto ay sa labas lang tatambay, makikilaro, instead na nasa bahay para magbantay. Kaya ka nga kumuha ng aso para may tagabantay ka, diba? Hindi yung baligtad na kumuha ka ng aso, tapos tatambay lang siya sa labas. So, which is very unfair. And then, this year, 2026, me and my husband decided na ibigay na lang sa kapitbahay namin tong si Milo, dadalhin sa bukid para doon na lang siya magbantay. May kasama din siyang ibang dogs. And eventually, naging okay naman. Pasensya na kayo sa storytelling ko kasi hindi talaga ako well-versed sa pag-iistorya. So, nababanggit ko lang yung mga parang short clips
ng stories na pwede kong ma-share. And then, based dun sa nag-adapt sa kanya na bago, makulit talaga siya, itong si Milo, kasi one time tinakasan siya, and then almost a week, hindi siya nagparamdam, hindi siya bumalik, talagang nag-disappear itong aso for a week. And then, after nun, bumalik ulit siya dito sa bagong nag-adapt sa kanya. And then, nakihalubilo na rin dun sa ibang mga dogs dun sa bukid. And then, ayun, dun na siya nagstay. At talagang hanggang ngayon hindi pa rin namin siya nakikita or nakakamusta so far. So, yun yung lesson learned namin, na kapag kukuha siguro ng aso, yung kaya magstay sa bahay, yung magbabantay talaga, yung same kayo talaga ng personality. Kasi kung hindi kayo same personality nung inaalagaan mong aso at ikaw na owner, magkakaroon ng problema. Siyempre, yung energy niya, hindi mo matatapatan. Gusto niya makipag-socialize palagi. Gusto niya ng maraming ginagawa or ganyan. Gusto ko ay chill lang. So, doon na nagkakaroon ng problem. Hindi kayo nagmi-meet halfway. So, ngayon, eto si Milo, papaliguan ko na siya. Ayan siya. Ganyan siya kakulit, no? Ganyan siya kakulit, sobra. So, tinatali ko muna. Nilalapit ko kasi yung tali, yung kadena, para hindi gaanong malayo doon sa paliguan. Para mabilis lang paliguan siya. So, binabasa ko muna yung mga paa, parang kagaya sa tao, no? Para hindi sila mabigla kagad na malamig yung tubig or something na makakapanibago dun sa katawan nila. Then, ayan, nagche-check ako ng mga kuto-kuto or something na insekto dun sa katawan ni Milo. Ayan. May nahipo ako dyan na garapata. I'm not into garapata talaga. So, talagang nandiri ako. Talagang nagbukod ako ng tiyan para sa kanya. Kasi nakakadiri, ang laki-laki. Nilagyan ko muna ng suka para mag-loosen yung garapata dun sa skin ni Milo. And then, nakuha ko with the head. Kaso lang, meron pa rin nakagat yung garapata dun sa balat ni Milo. So, first time ko din magpaligo, I guess, ng ganitong aso. Kasi may aso kami dun sa dati naming sa parents' house ko. Kaso lang, hindi ako yung nag-aalaga. Solely ay tatay ko at kuya ko yung nag-aalaga ng aso. Nagpapaligo, ayan, nagpapakain and everything. So, ngayon, nagkaroon ako ng sariling aso. Ito na yung ginagawa ko. Yung pet shampoo na ginagamit ko para kay Milo at kay Mocha, 2-in-1 na kasi siya, pwede yun, ay Cashel Pet. So, shampoo and good conditioner na rin. And then, pwede siya sa dog at sa aso. Cashel Pet yung ginamit ko na shampoo dito. At mabilis gamitin kasi pump ka lang ng pump. Tapos, pahid mo dun sa katawan ng aso. And then, ayan, kinukusot ko lang maigi. Panghuli na yung ulo kasi napaka kulit niyan. Mamaya, wisikan pa ako agad. So, ayan, may nakita akong mga insekto sa katawan ni Milo. Inalis ko yan using ting-ting lang. Yun yung nakita ko lang na malapit na pwedeng gamitin. So, ayan. Banlaw time na. Banlaw time ng katawan. Panghuli na yung ulo na shampoohin. Ayan. Banlaw muna. Available yung Cashel Pet Shampoo na 2-in-1 sa Lazada at Shopee, of course. I-drop down ko na lang yung link dun sa comment section. Ayan. Pati yung ginamit ko na
ibang items to remove the garapata, madiworm, si Milo, tapos yung kadenang ginamit ko. And then yung parang tali na may bell dun sa leg niya. Dapat sa yun, pusa. Kaso lang, um, gusto ko kasi may something na pag narinig ko yung bell, ay malalaman ko na kagad na si Milo yun. So, binigay ko na sa kanya yung itong violet bell. Parang nakikipagbunuan ako sa isang toddler. Ang hirap pag-alaga ng ganitong aso na napaka-hyper. Ayan. Ganyan siya kakulit. Nagbisik-bisik na siya. Pinapatayo na yung sarili niya. And then another product yung papakita ko sa inyo. Ito yung ginamit ko para matanggal yung mga anik-anik ni Milo sa katawan. Yung mga termites, garapata, termites. Basta yung, yung basta insekto dun sa katawan ni Milo. At mga nits, ticks pala. And then, ayan, mabilis lang yan. Kasi pagkabanlaw mo kay Milo, and then nagwisik-wisik na siya para matuyo yung sarili niya, i-drop mo na lang itong liquid na gamot dun sa mismong balat o scalp ni Milo. Easy to use lang to. So, yung pagkabukas ko dun sa isang gamot, inubos ko na lahat dun sa scalp ni Milo dahil pag magtitira pa ako, baka matapon lang, masayang lang. And then, dahil very good si Milo, bibigyan ko ngayon siya ng dog treats ng Dr. Shiba para magkaroon siya ng silky fur din. So, napaka-spoiled naman itong aso ko. Nakakamiss nung time na yan kasi very excited ako na mag-alaga ng aso. And then, may time ako. So, ito naman ngayon si Mocha. Dahil naamoy niya na tong mga Whiskas, bibigyan ko ngayon siya ng Whiskas for kitten. Ito yung junior. So, yan ay tuna and then 100% na natural yung pagkain. So, papakain ko siya nito. Napakain ko na si Milo ng wet food and then yung kanin. So, ito naman, may another product ako ng pedigree, yung Smackos. So, binibigay ko to kay doon sa Belgian Malinois namin at saka dito sa isang Aspin. Kasi nga lang, napamali ako ng bigay doon sa Aspin dahil sa sobrang takot ko kasi hindi ko sila masyadong nakikita. So, napatapon ko siya sa lupa, which is very bad. So, ito naman, another product, yung wet food para kay Milo. So, ito yung chicken flavor with gravy. Ayan, gusto din niya yan. Product na yan. Kita nyo naman, very excited. Ayan. Kita nyo naman kung gaano siya ka-excited na kainin ito dahil gustong-gusto niya yung lasa. Puro ko na rin binibigay kasi pag hinahaluan ko siya ng kanin, usually natitira yung kanin, tapos maubos lang niya yung yung ulam galing dito. Ganyan siya. Katalino talaga.